Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay ipipaint natin ang Sunflowers by Vincent van Gogh. Itong video na to ay really good for beginners kasi bukod sa madali siyang gawin, real-time process pa siya para mas madali nyo masundan. Kuha kayo ng gamit nyo at sabi nga ni Bob Ross na paint along with me, di ba? So let's start the tutorial. Una natin gagawin ay kukunin natin yung mga common colors dito sa painting ni Vincent van Gogh. Nandito tayo sa Photoshop. So ang una kong munang gagawin dito ay i-hide ko yung vibrancy nito and yung contrast. Kasi syempre luma na to. Kaya, oh my god, ang pangit. Auto contrast lang natin. And again yung mga common colors na yung kinukuha ko dito kasi nga for beginners para mas madali yung masundan. Ito yung mga true values na mga color mula dito sa painting ni Vincent van Gogh na Sunflowers. Ito yung ipi-premix natin. And bibigyan ko kayo ng 5 seconds para i-screenshot to. Wag na nga, bala kayo dyan. So, yung mga color na to, meron tayong white, yellow mind. Yellow mind ako ng yellow mind. Yellow mid pala. Nangya. Sap green, turquoise blue, light red, at black. Mula dito, magpipremix tayo ng mga colors na almost the same. Again, hindi naman katulad na ganun talaga. Parang gagawin ko pa rin na mas brighter kaysa dun sa original painting. Dito, may tracing paper ako kung saan dito natin ilalagay yung mga na-premix natin. So, ang first color ay itong color black. Lalagyan ko lang ng onting white dyan. Yan. Onting light red. So, ito na yung color black. Tapos, itong light red na to, ito yung black na mix natin. Hindi natin pupunasan dyan. Dyan natin imimix to. Para hindi na tayo mag-a-add ng more black. And itong ginagawa natin ay minamanipula lang natin tong mga colors na to. And if you want, pwede naman na gamitin nyo sila as is kung mas brighter talaga yung mas bet nyo. Again, guide lang naman to. Hindi ako si Van Gogh para sabihin sa inyo ang pinakatamang way kung paano niya minimix ang mga color niya. Lagyan natin dito. Okay. Dito sa ano na yan, ay dyan natin imimix tong yellow mid natin. Kasi di ba parang yellow ochre something na ganun. So, lagay natin dyan para maging matone down, madarken natin. Ayan. Diba? Ang galing, no? Pwede ako na-abuse sa pag-mix kasi for me, isa to sa mga favorite part ko talaga. So, ito na yung color na na-mix natin. Mula dito sa parang yellow ochre na ginawa natin, ay maglalagay tayo ng yellow mid ulit. Ayan. Lagay natin lahat to. At gagawin natin lighter yan at maglalagay tayo ng white. Okay. Kasi ang nakikita ko dun parang golden yellow. So, ito na yung yellow na na-premix natin. Ang next color naman ay yung sa color ng parang beige yata yun. Mula dito ay lalagyan natin ng white yan. Maraming white. Yan. Tapos, ihahalo natin yung light red dyan. And then, i-mix-mix nyo lang. Ang next naman ay yung color white. Dun sa pinaka-true value nun, ay mukha siyang parang off-white ganun. Siguro dahil nga naging ganun na siya kasi luma na yung painting. Kaya nagiging yellowish na. So, ito na yung white na na-premix natin. Itong sap green okay na to sa akin. Lagay natin dito. Kuha tayo ng onting sap green at haluan natin ng onting color white. Ayan, para maging lighter ito. As usual, i-mix-mix lang din natin. At hahaluan ko ng onting yellow mid. Okay na to sa akin. Ang next color ay yung color ng background. So, maglalagay tayo ng color white at itong turquoise blue. Haluin natin dyan. At I think napadami yung paglagay ko dito ng turquoise blue. White at turquoise blue. Ito yung mga parang basic colors ko na nakita dun sa painting. Oh my god lang ya. Lumalabas yung tunay na ugali Mag-mix pa naman ako while doing the painting. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. So ito na yung CD na gagamitin natin at ito ay sa daddy ko pa. Lobo and James Taylor back to back. Honestly, hindi ko kalala yung artist. At na-prime ko na siya, nalagyan ko na ng 2 layers ng gesso. So first, ang gagamitin kong brush ay itong Filbert brush size 2. And then, itong light red na to, ay lalagyan ko ng more water. Ito yung ipapan-sketch natin dito. Ito yung gitna, dyan. Ito yung vase. Ganyan, hanggang dito. And then, yung vase ay mataba dito sa gitna at pamanipis na dyan. Paganyan. And ganun din.
At hindi naman perfectly symmetrical yung mga ginagawa ni Van Gogh. Lagyan natin ng pa-curve line dito sa gitna. Wait lang, straight ba? Ika-curve line ko tong pinaka dulo ng vase. And after nyan ay yung composition naman ng sunflower. Kasi ang dami niyang ginawang series nito. Ulit-ulit niyang ginawa tong sunflower. May makikita kayo na yellow yung background, ganyan. Magdodrawing pa rin tayo ng sunflower dyan. Tapos dito ay may pa-bloom na sunflower. Diyan at maliit na ganyan. Dito yung malalaki pang sunflower. Hindi rin ako masyadong precise kung gaano kalaki yung mga sunflower na ginawa niya. Itong ginagawa natin ay yung mga basic shapes lang. Hindi pa tayo nagiging ma-details. Mamaya na yun. Ito yung isa. Tapos may stem dyan pa ganyan. At ito yung malaking sunflower. Another sunflower dito. Pa ganyan. And may nababasa akong comment na ang soothing daw ng voice ko. Huwag ko kung sarcastic lang kayo. Kasi mostly yung mga videos ko ay ginagawa ko tuwing gabi. Kasi nga para hindi maingay. Kasi super sensitive ng microphone. Kaya pati aso naririnig niya sa background. Ito na yung last sunflower natin. Kasi nakita ko dun sa painting ni Van Gogh na para mas mabigat dito yung composition niya kaysa dito. Para may space pa siyang nakalagay dyan. So, move on na tayo sa painting. Ang gagamitin kong brush pa rin ay itong size 2 na Filbert brush. Uunahin natin yung background, okay? Itong color blue na to, ginawa ko mas blue na blue kaysa dun sa original painting. Kasi dun sa painting niya ay medyo pastel blue, diba? Baby blue, ganyan. At yung pag-paint ko dito ay may iba't ibang direction. If you want na impasto yung gawin nyo, na makakapal na paint, then go for it. Mag-a-add ako dito ng color white sa palette ko. Ayan, para mag-mix ako ng mas lighter color. And then, itong blue na yan ay gagawin kong light. Punta tayo dyan. And then, ganun lang din yung pag-apply. Pa-stroke lang din ng horizontal at pa-vertical. So, ito na yung ginawa natin sa background na color blue. Ito yung yellow mid. Wait lang. I-outline ko nga muna to kasi dito sa painting ni Van Gogh, nakikita mo yung outline netong light red. So, lagay tayo dyan. Ang obvious ang line niya.
And then, tsaka natin i-continue yung paglalagay ng color yellow dito. And also, ganun din yung paglalagay ng color dito ay pa-broken lines lang din, patsi-patsi. Huwag nyong i-cover lahat ng isang straight line para hindi siya maging flat. Parang ina-achieve natin dito yung impasto. Pagkatapos ng background, sunflower na tayo. Subject na kagad. And lagyan muna natin tong vase. Gamit itong same color, ilalagay natin dito sa taas. Yung paglalagay ay katulad lang din ng ginagawa nating usual na patsi-patsi pa broken lines. Tapos itong white na to na may pagka-yellowish, ilalagay natin sa gitna dito. Parang ito yata yung highlight. Itong beige na to ay dito naman sa pinaka-bottom. At hahaluan ko nitong light beige na to, itong white. Gagamit ako dito ng pure color white at ilalagay ko sa highlight. Yan, mas better. Yellow, na ma-orange, ganyan. At ilalagay natin dito yung sa sunflower. Huwag yung kukulayan lahat ha. Dapat yung pag-apply nyo ay yung parang patsi-patsin ganyan. Para magkaroon siya ng some thick na edges. And honestly, dito sa sunflower niya, medyo hindi ganun ka-precise. Ma-define mo pa rin naman siya kapag tinitigan mo ng over-over. Over-over. Dito sa tutorial na ginagawa ko, parang mas ino-organize ko yung paggamit ng colors. Kasi kung dito ako mag-focus and then mag-a-add ako ng more layers, baka hindi nyo masundan eh. Kaya as much as possible, i-stick muna ako dito sa isang color bago ako mag-move on sa another color. Pero in real life hindi ako ganito mag-painting kung ano-ano lang yung kinukuha kong color. Dito naman sa next na sunflower, ito na yung may parang madedefine na natin yung mga petals ng sunflower. Kasi dito parang circle lang siya eh. Dahil filbert brush yung ginagamit natin, effortless yung paglalagay ng petals. Next naman ay yung this nito ay lalagyan natin ng pa-circle dyan. Parang nakaharap yung flower dito sa side. Gamit ang same color at dito din yung buds nito. Yung this pala. At isa pang circle dito. Paganyan. After nyan ay maglalagay din tayo ng kung ano yung ginawa natin dito. Ganun din yung pag-stroke dito sa sunflower. Magsisama sa outer pa inside. Ganyan. Para magmukha siyang sunflower. At huwag yung i-perfect yung mga petals kasi yung iba natitikwas. Ganyan. And after nyan, ito namang color yellow na to na medyo brighter sa nauna. At lalagyan na pa natin dito ng more petals.
Next color ay itong light red na to na hinaluan natin ng onting touch ng color black. At ito yung ipapanlagay natin sa disc. Kasi like dito yung sa sunflower, di ba darker yan? Tapos yung sa gitna ay lalagyan natin ng color black. Lalagay tayo ng pa-circle dyan. Ang next naman ay gagamit ako nitong hard bristle na to para maglagay tayo ng texture. Ilalagay ko dito sa light red na yan. Magdadab ako ng onti dito. Gagamitin natin tong sap green na to. Gagawa tayo ng mga stem at ng mga dahon-dahon. At again, hindi ko totally super precise yung paggaya ko sa mga pag-stroke ni Van Gogh. At trivia muna tayo about sa pinipaint natin, which is na sunflower. At disclaimer lang ito lang yung parang stock knowledge ko nung nabasa ko yung biography ni Vincent van Gogh. Ang naalala ko, itong sunflower ay marami siyang painting na ginawa dito. May series to. Itong sunflower na to ay iniregalo niya kay Paul Gauguin. Si Paul Gauguin, isa rin siyang French post-impressionist. I think parang naalala ko na binayaran siya ni Theo para makasama niya si Vincent. Kasi nga si Theo ay sobrang nag-aalala kay Vincent. At ang sabi daw ay nagbago din daw yung color ng painting na ito, which is na before ay mas brighter. Kasi yung mga panahong iyon, ang ginamit na pigments ni Van Gogh ay yung chrome yellow, which is na mawitches ako. Taray. Bago pa nun sa panahon na iyon. And then nung namatay si Van Gogh nun, lahat ng mga sunflower niya ay napunta kay Theo. And then, magpapalit ako ng brush. Ito ay size 2 na pang details para ma-achieve natin yung mga patusok-tusok na mga petals na sunflower. And if you want na mga gantong real-time process, nilalagay ko sa Patreon. Maraming rewards doon like yung sketches, yung outline ng mga portraits na ginagawa ko, early access with no ads, at more real-time painting process. Again, kindly support me on Patreon. Jeneline Sandaga, ililink ko down below. So I think that's it. Ito na yung sunflower na ginawa natin. At yun na nga yung tutorial natin. At i-share mo tong video lalo na sa mga friends mong alam mo makaka-relate. At like yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!